Kai Sotto may pag-asa pa bang mapansin sa NBA ngayong hindi niya nakasama si Yuki Kawamura at Carl Tamayo tama ang ginawang paglipat sa KPL. Sa naging dalawang sunod na laro ng ating pambatong si Kai Sotto sa Koshigaya Alpas sa pagbubukas ng bagong season ng Japan B-League kontra sa Alpark Tokyo ay hindi nga maitatanggi na bumaba yung scoring ng ating pambatong si Kai Sotto sa bago niyang kupunan na Koshigaya Alpas. Mula sa almost 13 points per game last season sa Yokohama B Corsairs ay nasa 6 points per game na lang etong ating pambatong si Kai Sotto. Kaya aminado ang head coach ng Koshigaya Alpas na si Coach Ansay na hindi nila mapakinabangan ng gusto yung talent ng ating pambatong si Kai Sotto, especially sa ilalim sa mga pick and roll sa alley-oop, dahil wala silang player na kasing husay ni Yuki Kawamura na mabilis at mahusay pumasa na nag-a-average ng 20 points at 8 assists per game. Napakalaking bagay kasi na bukod sa magaling kang pumasa, scorer ka pa. At doon naman sa tanong kung mapapansin pa ba si Kai Sotto kung sakaling bababa yung kanyang stats dito sa Japan B-League, mapapansin pa ba siya ng mga NBA scouts? Ang totoong sagot dyan mga kabasketball, syempre naman yes. Kasi ang pagbabasehan pa din ng mga NBA scouts ay yung mga FIBA games. Gaya lang nangyari kay Yuki Kawamura, kaya siya nakuha ng Memphis, no? At yung darating na NBA Summer League kung saan plano ulit sumalang next year ng ating pambatong si Kai Sotto. At hopefully, maging healthy siya this season at mas lumakas pa para ready siya sa pagsalang niya sa NBA Summer League kung saan nandoon lang halos lahat ng mga NBA scouts ng bawat NBA teams. Samantala, masaya naman ngayon ang mga Gilas Pilipinas fans at yung mga sumusuporta kay Carl Tamayo dahil sa wakas ay mukhang nahanap na ni Carl Tamayo ang perfect team para sa kanya sa international. At ito nga ay sa kupunan ng LG Shakers ng KPL. Matatandaan na kinailangang talikuran ni Carl Tamayo ang malaking sahod sa Ryukyu Golden Kings ng Japan B-League kung saan hindi siya nagagamit ng gusto para humanap ng isang kupunan sa international na makapagbibigay sa kanya ng magandang playing time para mas mahasa at ma-develop pa niya yung kanyang laro. Sa naging laban ng LG Shakers kontra sa KT Sonic Boom ay hindi ipinahiya ni Carl Tamayo ang LG Shakers sa almost 29 minutes na playing time na ibinigay sa kanya ng kupunan, kung saan nakapagtala si Carl Tamayo ng 18 points, 3 rebounds, 2 assists, 2 steals sa 47% field goal shooting at 40% sa 3-point territory na may 2 turnover lamang. Patunay ito na may ibubuga talaga ang Gilas Pilipinas player na si Carl Tamayo kung bibigyan lang siya ng mas mahabang minuto. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.